Magandang umaga po mga kabarangay at sa content pong ito ay subukan po natin na himayin itong issue na talagang parang nag-uumpisa pa lamang. Ito nga pong postponement ng barangay at SK election na naging batas na dahil po sa pagpirma ng ating Pangulo. At nandyan na rin po yung petisyon ni Atty. Makalintal ay naisampa na po sa Korte Suprema. Siyempre po, bago ang lahat, ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, pinaniniwalaan po ng mga nagsulong nito ang pagpospon nga po ng halalan mula po December 1 ay ililipat ng November 2, 2026. At ayon po sa kanila ay ang nadeklara po na unconstitutional noong 2023 ay hindi po katulad ng kanilang ipinasa ngayon or naging Republic Act 12232 na po. Malayo daw po at magkaiba. Yung nauna daw po ay purely postponement, kaya nadeklara na unconstitutional. At ang isinulong po o naging batas na ngayon ay wala daw pong postponement, walang extension. Ito daw po ay fixed term o pag-fix ng termino, mga kabarangay. At ang mga dahilan pa po nila ay noong una, yan nga po ay para mabigyan po ng mahabang termino ang mga nasa barangay upang maipagpatuloy at matapos yung kanilang mga proyekto. So napakaliit daw po ng 3 taon para sa kanila. At sinasabi din po na maaaring makatipid po ang gobyerno kung ipagpapaliban ang halalan na paparating sa December 1, 2025. At sa ngayon na nga po, ang pinakasentro po ng kanilang argumento or sinasabi na dapat daw po na ma-postpone ang halalan sa December 1 dahil nga po para hindi po magkaroon ng sagabal or para hindi maging sagabal dito nga po sa paparating na BARM election sa October 13. Na ayon po sa Pangulo ay napakahalaga po na matuloy ito dahil ito po ay malaki ang maitutulong sa peace process. At kasama din po sa alibay o parang argumentos na sinasabi ng Pangulo ay mismong COMELEC na daw po ang nagsabi na hindi po nila kakayanin na matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Mga kabarangay, kung atin pong susuriin ang mga argumento nila kung sakasakali ay halos magkakaiba po or hindi po consistent at paiba-iba, mga kabarangay. Ayon naman po kay Atty. Makalintal, bagamat yan nga po nasa kapangyarihan ng Kongreso ang magtakda po ng termino ng mga barangay officials, ay wala naman po sa kanilang kapangyarihan ang mag-extend ng termino at mag-postpone po ng halalan. At ayon din po sa kanya ay mukha o talagang hindi po pinag-aralan ng mga nagsulong nito ang batas na kanilang isinulong. Dahil ang petsa po ng halalan ng kanilang batas na ginawa, November 2, 2026, ay araw po ng mga kaluluwa. Yes po, ang November 1 po ay araw ng mga kaluluwa or araw ng mga patay. At samantalang ang November 2 po ay araw ng mga banal. Mga kabarangay, anuman ang paniniwala ng sino man sa tradisyon na ito ay ito po ay sinasabi ni Atty. Makalintal na isang napakahalagang tradisyon or pagkakataon para ang pamilyang Pilipino ay magkabuklod-buklod sa paggunita sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao na pwedeng maging sagabal dito nga po sa election sa November 2 kung ito ay matutuloy, mga kabarangay. At yan po ang isa sa argumento
ni Atty. Macalintal sa kanyang petisyon sa Korte Suprema. Ganon din po ay sinasabi din ni Atty. Macalintal na hindi nakakakitaan o walang bakas na totoo yung sinasabi ng Pangulo na hindi kaya ng COMELEC na maipagpatuloy ang halalan sa December 1, 2025. Dahil palaging sinasabi po ng COMELEC chairman na sila po ay handang-handa. Handang-handa po sila para sa darating na halalan sa December 1, 2025. At sinasabi din po ni Atty. Macalintal na ang pag-postpone o pwedeng makapag-postpone po ng halalan ang Kongreso kung may sapat na dahilan, mga kabarangay. Yun talagang halimbawa po yung malawakang sakuna, digmaan sa ating bansa, kaguluhang malaki na pwedeng maging sagabal para matuloy ang halalan, or yung mga pagkasira daw po ng gagamitin ng mga parapernalyas para sabotuhan. At hindi daw po pwedeng maging dahilan yung political fatigues, yung pagkapatong-patong, pagkasunod-sunod ng halalan. Maging ang kakulangan po sa budget ay hindi rin po pwede daw o katanggap-tanggap para i-postpone po ang halalan. Matatandaan po na si Amy Marcos, Senador Amy Marcos po, ang nagpanukala ng batas na ito, na bago pa maghalalan ng midterm election ay kanya na pong sinabi na sila ay gagawa ng batas upang ma-postpone nga ang halalan at ito ay magaganap yun nga po para daw mapahaba yung termino ng mga nanungkulan at magawa ng maayos yung kanila pong mga proyekto. Nasa korte na po yan, mga kabarangay, at atin na lamang pong hintayin ang magiging resulta o magiging desisyon po ng korte. Dalangin na lang natin na sana po ay maging mabilis o mabilisan na ang desisyon patungkol po sa usaping ito. At ganoon din po bilang karagdagan, mayroon pa pong isang guro ang nagpetisyon para po dito po sa bagong batas na ito na pagpo-postpone po ng halalan, at inihingi din po niya ang TRO o Temporary Restraining Order para mapigilan po ang pagpapatupad sa bagong batas po na ito. Isa po siyang napakabatang guro, mga kabarangay. At ganyan din po yung hinihingi ni Atty. Macalintal na sana'y mag-issue po ng TRO ang kataas-taasang hukuman at sana'y maging mabilis nga ang pag-action sa usaping ito. At dahil po sa batas na ito, or dahil po sa isinulong na ito na naging batas ng mga kongresista o ilang kongresista at ilang senador, ay nagkagulo ang ating bansa, mga kabarangay. Dahil alam naman po natin na kapag barangay election ang pinag-uusapan ay talagang medyo madugo at mainit po. At lalong pinainit nga nitong panukalang batas o na naging batas na ito na pagpo-postpone po ng halalan. Na palagi pong sinasabi ng pabor dito na ito nga ay pagpipix ng termino at hindi daw po ito pagpo-postpone at pag-e-extend. Mga salitang pinabulaanan po ng ating magiting na abogado, Atty. Macalintal, na sinasabing ito po ay panlilin lang, mga kabarangay, na itinago lamang sa titulo na term setting bill, at ang tunay po na mangyayari ay yan nga po, magkakaroon po ng extension at pag-postpone po ng halalan. At ang argumento naman po ng nagsulong nito, mga kabarangay, hindi daw po sila nag-postpone, kundi epekto lamang po ng pagpipix ng termino ang pagkaka-postpone nito. Yes po, effect lamang daw, epekto ng batas. Ganun din po yung pagpapahaba ng termino ay wala daw po silang sinasabi
na extension, mga kabarangay, kung hindi ito ay epekto. Yes po. Ganyan nga po ang sinasabi nila na wala kang mababasa na postponement at extension doon po sa provision ng nasabing naging ganap na batas na nga po itong 12232. So yan po yung mga latest, mga pinag-uusapan sa ngayon. Bagamat walang makakahula ano ang papanigan ng korte. Matutuloy ba o hindi ang halalan sa December 1, 2025? Magaganap ba sa November 2, 2026? So mga katanungan po na ang Korte Suprema lamang ang makakasagot at mga tanong ng laging tinatanong sa atin, kailan daw ba magkakaroon ng TRO or magkakaroon ba? Mga kabarangay, taging Korte Suprema lamang po ang makakasagot niyan at sana ay palagi na lamang tayong mag-antabay. At kagaya po ng mga nauuna ko nang sinabi, ano man po ang maging resulta nito, sana matanggap ng magkabilang panig, sino man ang panigan po ng korte. Coiners Ring.